Sa ngalan ng Allah, ang pinakamahabagin, ang pinakamaawain. Ngayon, pag-uusapan natin ang isa sa pinakamahalagang hadith sa Islam na nagpapaliwanag ng kahalagahan ng mga layunin sa ating mga gawain. Ayon kay Amirul Muminin, ang pinuno ng mga mananampalataya, Abu Hafs Umar ibn al-Khattab, kalugdan siya ni Allah, narinig niya ang sugo ni Allah na nagsabi, tunay na ang bawat gawain ay batay sa layunin, at ang bawat tao ay gagantimpalaan ayon sa kanyang nilayon. Kaya't sinuman ang mangibang bayan para kay Allah at sa kanyang sugo, ang kanyang paglikas ay para kay Allah at sa kanyang sugo. At sinuman ang mangibang bayan para sa makamundong bagay o para sa isang babaeng nais niyang pakasalan, ang kanyang paglikas ay ayon sa kanyang layunin. Ang hadith na ito ay iniulat ni na Imam Bukhari at Imam Muslim, at ito ay napakahalaga sa buhay ng isang Muslim. Kung isasalin natin ito sa mas simpleng salita, sinasabi ng hadith na ang bawat gawain natin ay sinusukat ng ating mga layunin o intensyon. Hindi lamang sa kung ano ang ating ginawa, kundi kung bakit natin ginawa ito. Kaya't kung ang isang tao ay gumawa ng mabuting bagay, ngunit ang kanyang layunin ay hindi para kay Allah, hindi niya makakamtan ang gantimpala mula sa kanya. Isipin natin, kung ang isang tao ay naglakbay mula sa isang lugar papunta sa isa pa para sa layunin na paglingkuran si Allah at sundin ang kanyang sugo, ang gantimpala ng kanyang paglalakbay ay galing sa Allah. Ngunit kung ang layunin ng kanyang paglipat ay para lamang sa makamundong bagay o personal na interes, hindi siya makakakuha ng gantimpala mula sa Allah. Napakahalaga nito sa ating pananampalataya dahil ipinapaalala sa atin ng propeta na ang ating mga layunin ay may malalim na epekto sa ating mga aksyon. Ngayon, ano nga ba ang mga aral na maaari nating makuha mula sa hadith na ito? Una, ipinapakita nito na ang bawat gawaing pangrelihiyon ay dapat may tamang intensyon. Ang Allah ay hindi lamang tumitingin sa ating mga gawa kundi pati sa ating puso. Halimbawa, may mga tao na nagbibigay ng kawanggawa, ngunit kung ang kanilang layunin ay makilala o mapuri ng iba, mawawala ang kabuluhan ng kanilang ibinigay. Samantalang ang isang tao na nagbigay ng tulong na walang ibang hinahangad kundi ang kaluguran ng Allah, ang kanyang ibinigay ay may gantimpala mula sa Allah. Ikalawa, ang hadith na ito ay nagpapakita ng kahalagahan ng pagiging tapat o ikhlas sa lahat ng ating ginagawa. Ang ikhlas ay nangangahulugang paggawa ng isang bagay ng may dalisay na layunin para sa Allah lamang. Walang puwang dito ang paghahangad ng papuri mula sa tao o ng anumang makamundong pakinabang. Katulad ng sinabi ni Allah sa Quran, at hindi ko nilikha ang mga tao at mga jin kundi upang ako ay sambahin nila. Ad-Dhariyat 56, ikatlo, ang hadith na ito ay nagsisilbing paalala na kahit gaano pa kabuti ang isang gawain sa panlabas, kung wala itong tamang layunin, hindi ito matatanggap. Halimbawa, ang isang tao na gumagawa ng isang gawain na bago sa Islam o bid'ah, kahit na siya ay taos puso sa kanyang puso, ngunit hindi ito ayon sa tamang pamamaraan ng propeta, hindi ito matatanggap. Ika-apat, kailangan nating magsumikap na magkaroon ng ikhlas sa lahat ng aspeto ng ating buhay, hindi lamang sa pagsamba. Sa ating trabaho, pag-aaral, at pakikipagrelasyon, kailangan nating tiyakin na ang ating intensyon ay mabuti at para sa ikalulugod ni Allah. Ang pagiging tapat sa ating mga gawain para kay Allah ay isang napakahalagang aral na itinuturo sa hadith na ito. Kung ang isang tao ay gumagawa ng mga bagay na may layuning makuha ang gantimpala mula kay Allah at sundin ang kanyang propeta, siya ay magkakamit ng dakilang gantimpala. Sa kabaligtaran, kung ang layunin ng isang tao ay pansariling interes o makamundong bagay lamang, ito rin ang kanyang makakamtan, walang iba pang gantimpala mula kay Allah. Sa Islam, ang pagkakaroon ng tamang layunin ay hindi lamang mahalaga sa mga gawaing pangrelihiyon, kundi pati na rin sa mga simpleng bagay sa araw-araw. Kung gagawin natin ang mga bagay na ito nang may layuning mapalapit kay Allah, ang mga simpleng gawain tulad ng pagtulong sa pamilya o paggawa ng ating mga tungkulin ay magiging mga anyo ng pagsamba. Sa pagtatapos, tandaan natin na ang bawat aksyon natin ay may katumbas na gantimpala batay sa ating intensyon. Huwag nating kalimutan na sa bawat mabuting gawa na ating ginagawa, ang pangunahing layunin natin ay dapat para sa Allah lamang. Naway tayo ay laging gabayan ni Allah na magkaroon ng ikhlas o katapatan sa lahat ng ating gawain at bigyan tayo ng lakas upang sundin ang tamang landas na itinuro ng ating propeta Muhammad.